Nakalabas na sa bansa ang severe tropical storm Christine pero pinangangambahan ang posibilidad na bumalik ito sa Philippine Area of Responsibility sa darating na linggo. At kasabay niyan, posibleng pumasok na rin sa PAR ang panibagong bagyo na si Leon ayon sa Pag-asa. Para bigyan ng mukha ang balita, kasama natin ngayon si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, ano bang update ngayon sa bagyong Christine? Nasa na ito at may nakataas pa bang wind signals? Pops J, kung makikita natin dito sa ating satellite animation mula sa Windy, makikita nga natin na nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility itong mata o sentro ng bagyong Christine. Pero kahit nga nakalabas na yan, Pops J, sa labas ng PAR, patuloy pa rin na nakakaapekto sa ating bansa yung circulation o yung malawak na sakop na kaulapan nitong bagyo. At ngayon nga dito sa may western section ng northern and Central Luzon, nakakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. At kaninang umaga, 11 a.m., patuloy pa rin nakataas yung mga tropical cyclone wind signals sa mga lugar ng dito sa may Cagayan, kabilang din ang Nueva Vizcaya, Abra, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte or itong Ilocos Region. Kabilang din dito yung Central Luzon sa may Zambales, Tarlac, Pampanga. At yung signal number 1 naman dito sa may Metro Manila, ilang bahagi ng Calabar Zone, dito sa may Bicol Region at sa may Northern Visayas. So malawak pa rin, Pops J, kaninang 11 a.m. yung mga lugar na nasa tropical cyclone wind signal. Francis, at ito nga posibleng pagbalik ng bagyong Christine, kailan ito posibleng mangyari at ano ang dahilan? Nang mangyayari ba ito very soon? Yes, Pops. Kung titignan natin dito sa track ng Windy para dito sa mata or sentro ng bagyong Christine, yan. Medyo, ayan, kung makikita natin dito, di ba may recurving or may looping, kumbaga, yung mata o sentro ng bagyo, maaring bumalik nga at mag-U-turn dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ano yung paliwanag dyan ng Pag-asa, Pops J? Sabi nila, meron daw kasing naka-apekto or mayroong impluensya itong northeasterly surface wind flow o yung hangin na nagmumula sa may hilagang bahagi ng mundo at yung southwesterly wind flow na mula naman sa may Indian Ocean. Kaya may direktang epekto yan sa pagkilos at kung ano yung tinutumbok na direksyon ng bagyong Christine. At malaking impluensya rin, Pops J, yung nakikita naman natin ngayong isa pang sama ng panahon na nag-upgrade na nga sa tropical storm intensity ayon sa Pag-asa. Itong isang tropical storm na nasa labas ng PAR at inaasahan nating papasok din dito sa may Philippine Area of Responsibility by Wednesday. At yan yung ilan sa mga makaka-apekto at makaka-impluensya kung bakit mag-U-turn at babalik sa ating PAR itong bagyong Christine. Francis, kung babalik pa ito, lalapag din ba ito sa lupa? At matatansya ba kung ano-ano lang ang pwede nitong maapektuhan muli? Pops J, sa latest track and intensity forecast ng Pag-asa, wala pa naman silang nakikitang paglapag or panibagong landfall scenario dito sa may bagyong Christine. Ang nakikita lang nila ay yung recurving or yung pagbalik nito sa PAR at hindi rin nila inaalis yung possibility na baka pumasok ulit. Pero kung sakaling hindi man siya mag-landfall, ay maaari pa rin makaapekto yung malawak nga na radius na kanyang kaulapan dito sa may western part ng Central at Northern Luzon. At yun yung mga lugar, Pops J, na kailangan maghanda pa rin sa maaring pagbabalik nitong bagyo. Pagkatapos nito, may kasunod na agad na bagyo. Ano naman ang update dito? At kailan at saan ito mananalasa? Yes, Pops J. Ito nga, kung makikita natin dito sa ating satellite animation from Windy. Yan. Itong sentro ng tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay may layong mahigit 2,000 kilometro sa may silangan yan ng Eastern Visayas. At sa ngayon, base doon sa nakikitang track or susundan na direksyon nitong bagyo, ay papasukin ito yung PAR by Sunday. So, ibig sabihin, Pops J, maaari nang maka-apekto ito sa panahon dito sa ating bansa this weekend at sa mga susunod na araw next week. At by Sunday, kikilos yan patungong north-westward dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Makaring maka-apekto nga dito sa mga ilang probinsya sa may northern Luzon sa susunod na linggo. So, sa kabuuan, Francis, sino-sino ang dapat maghanda? Pops J, yung mga nakaranas ng mga malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin dito sa may Northern Luzon, ang kinakailangan maghanda pa rin syempre sa maaaring maging epekto nitong paparating na bagyo. Kasi ito yung itong bagyo na tropical storm na maaring bigyan nga natin ng pangalan na Leon, pagpasok ng PAR sa linggo, ay maaring magpaulan at makaapekto dahil sa lawak ng sirkulasyon ng hangin niya dito sa may extreme northern Luzon or sa may eastern part ng northern Luzon. Pero sa ngayon, Pops J, dahil wala pa naman tayong
kumbaga konkretong datos na halap mula rin sa PAGASA, ay patuloy yung monitoring nila kung ano ba yung maaring mga pagbabago dito sa bagyong binabantayan natin. Francis, pinag-usapan din online yung naging contribution daw ng Sierra Madre kaya hindi na nagtuloy-tuloy. Di umano sa typhoon category ang bagyong Christine. Tama ba ang observation na ito? Yes, Pops J. Kung titignan nga natin dito rin, no, sinabi rin ng Isabela PDRMO or yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela na malaking tulong or nagkaroon ng contribution itong Sierra Madre Mountain Range sa bahagi ng Cagayan, dito sa may Aurora, Isabela, karugtong niyan, dito din sa Quezon, hanggang dito sa may bahagi ng Calabarzon. Nakatulong daw siya sa paghina ng bagyo. Kaya kung makikita natin, yung epekto din ng malalakas na hangin ay hindi masyadong naramdaman dito sa bahagi ng Isabela or Cagayan region. Pero kung ipapaliwanag din natin sa siyensya, kilala natin at alam natin talaga na itong Sierra Madre Mountain Range ay natural barrier o kumbaga sinasabi nga nilang backbone of Luzon dahil dun sa matataas na bundok na nakakatulong para mapahina ang isang bagyo. Ang paliwanag din kasi, Pops J, sa siyensya, kapag ang isang bagyo ay may interaction sa lupa at lalo na may mataas na bundok dito, nagkakaroon ng friction loss. O kumbaga, dahil wala ng presence ng heat mula sa ocean or ng moisture na maaari nilang makuha sa tubig, talagang hihina yung sirkulasyon ng hangin na dala nitong bagyo. Kaya kapag nagkaroon siya ng lumapag na siya sa lupa, posible nga talagang humina ang isang bagyo, Pops J. At malaking tulong yung Sierra Madre. Kaya hindi ganoon kalaki yung epekto at damage na naidulot niya sa Cagayan at Isabela. At Francis, kung titingnan natin ang mapa, ano bang mga lugar yung nakinabang dahil nakaprotekta sa kanila ang Sierra Madre Mountain Range? Yes, ano dito ang mga lugar? Dahil naglandfall ang mata o sentro ng bagyong Christine dito sa Maya, Divelacan, Isabela. So yan yung ilan sa mga probinsya na talagang nag-benefit doon sa tulong ng Sierra Madre Mountain Range. Hindi lang sa Isabela, nandyan din itong Cagayan Valley, nandyan din ang Aurora, nandito rin ang bahagi ng Quezon Province dahil ito yung kahabaan ng Sierra Mountain Range. Yan yung mga probinsya na sakop nitong bundok, Pops J. Bukod sa mga nabanggit, Francis, wala na ba tayong binabantayan na weather systems na iba pa? Sa ngayon, Pops J, ang isa talaga sa tinututukan ng PAGASA, itong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility dahil ito yung inaasahan nating papasok this weekend. Ito yung immediate, no? Yes, Pops J. Kaya tuloy-tuloy so as early as Sunday, makaka-apekto na ito? Yes, Pops J. At ito pa, Pops J, bilang kailangan din nating pag-usapan din yung maaring mangyaring Fujiwara effect, Pops J. Yung Fujiwara effect, ito yung inaasahang pagpasok nga nitong bagyo sa loob ng PAR at pagkakaroon ng interaction niya sa bagyong Christine na maaring mag-U-turn at bumalik nga sa ating bansa. Yung Fujiwara effect, Pops J, ito yung interaction ng dalawang mata ng bagyo na kalimitan ay ang layo nila sa isa't isa ay less than 1,400 kilometers lang. So nagkakaroon sila ng paghahatak sa sirkulasyon ng kanilang hangin at kung mapapansin natin parang nagsasayawan yung dalawang mata ng bagyo dahil malapit lang sila sa isa't isa. At yun yung isa sa mga possibility or scenario na maaaring mangyari next week, sabi ng PAGASA. Pero sa ngayon, mababa pa yung certainty kung mangyayari ba talaga yan next week. So mas matindi ba yung pananalasa na mangyayari kung mangyari nga yung sinasabi mong Fujiwara effect? Pops J, sa ngayon kung mangyari man yung Fujiwara effect, malayo naman din kasi yung pagitan ng dalawang bagyo. Kaya ang kailangan lang mabantayan ay yung mga probinsya dito sa may western at eastern part ng Luzon dahil sila yung malapit doon sa sirkulasyon ng hangin ng nagbabadyang pagbalik ng bagyong Christine at ito nga inaasahang pagpasok sa PAR ng bagyong Leon. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Francis Orsio.